May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng isip. May mga aninong hindi dapat makita. At may mga kwentong mas mabuting hindi na lang nalaman. Ngunit, narito ka na. Kaya, patayin ang ilaw, lakasan ang volume, at ihanda ang iyong sarili. Maligayang pagdating sa tinig ng kababalaghan, kung saan ang dilim ay may tinig at ang takot ay may kwento. May mga lugar na hindi lang basta iniiwan ng tao, kundi sinusumpa na hindi na babalikan. Mga lugar na kahit gaano pa katagal ang lumipas, parang hindi pa rin tapos ang nangyari sa loob. Kung sakaling marinig mo ang pangalan ng isang lugar na walang gustong lumapit, huwag mong isipin na tsismis lang iyon. Dahil minsan, ang katahimikan ang pinakamalakas na patunay ng trahedya. Sa labas ng bayan ng San Ildefonso, may isang lumang mansyon na nakatayo sa gitna ng malawak na lupain. Mula sa malayo, maganda pa rin ito. Mataas ang pader, malawak ang bintana, may tore sa gilid na tila bantay ng buong lugar. Pero sa mga taga-bayan, isa lang ang tawag nila dito. Ang mansyon na hindi na dapat alalahanin. Walang nakakaalam kung sino ang tunay na may-ari ngayon. Walang papeles, walang record. Pero ang mas nakakatakot, may mga taong pumapasok pero hindi na lumalabas. Si Miguel Santos, 28 anyos. Dating security guard sa syudad. Matapang, praktikal, hindi naniniwala sa multo. Para sa kanya, ang mga kwento ng aswang at espiritu para lang sa mga taong walang magawa. Kaya nang ialok sa kanya ang trabaho bilang night guard ng mansyon, hindi siya nagdalawang isip. Malaki ang sahod, walang maraming tanong, walang ibang kasama. Isang kondisyon lang, huwag mong papasukin ang ikatlong palapag kahit ano pa ang marinig mo. Tumango siya. Simple lang pala trabaho ko. Pagdating niya sa mansyon, unang napansin niya ang bigat ng hangin. Parang bawat hakbang niya may kasamang panonood. Pagpasok niya sa gate, may lumang karatula. Ang bahay na ito ay hindi natutulog. Napangiti siya ng pilit. Good marketing, bulong niya. Ngunit habang papasok siya sa loob, napansin niyang sarado ang lahat ng bintana mula sa loob. Parang may ayaw tumingin sa labas. Tahimik ang unang oras, pero bandang 11:47 p.m. Tok, tok, tok. Napatigil si Miguel. May tao ba dyan? Sigaw niya. Walang sagot. Tok, tok, tok. Mas malakas. Mas mabigat. Parang hindi kamay, kundi kuko. Sinundan niya ang tunog papunta sa malaking hagdan. At doon niya narinig ang pinakaunang bulong.
Bumalik ka na ba? Sa ikalawang palapag, may nakita siyang babae. Basang-basa ang damit. Nakayuko. "Hello?" Tawag niya. Unti-unti itong tumingala. Walang mata. Pero ang bibig niya, gumalaw pa rin. "Hindi ka dapat nandito." Pagkurap ni Miguel. Wala na siya. Sumunod na gabi, nagsimulang magbago ang lahat. Ang mga pinto, nag-iiba ng pwesto. Ang mga hallway, mas humahaba. At ang relo niya, palaging humihinto sa 3:13 a.m. Sa bawat paghinto ng oras, may mga boses na lumalakas. "Tulungan mo kami! Huwag mong buksan ang pinto. Nandito pa rin kami." Isang araw, nakakita siya ng lumang opisina sa basement. Mga lumang dokumento, mga larawan, at pangalan ng pamilya. Del Rosario. Isang mayamang pamilya noong 1950s. Pero sa isang pahina ng journal, may nakasulat. Hindi na sila tao pagkatapos ng gabing iyon. Habang binabasa niya ang journal, biglang sumakit ang ulo niya. At parang may memorya na hindi sa kanya ang pumapasok. Isang gabi, malakas na ulan, sigawan, isang lalaking nagsara ng pinto. "Huwag silang palabasin!" Sunog, pero hindi aksidente. Pinaglock ang buong pamilya sa loob. Isa-isa silang sumigaw hanggang sa nawala. At ang gumawa noon, hindi na nakita kailanman. 12:00 na ng madaling araw. Biglang bumukas ang pinto ng bawal na palapag. Dahan-dahan siyang umakyat. At habang tumataas siya, mas lumalamig ang hangin sa itaas. Walang ilaw. Pero may mga taong nakatayo. Hindi gumagalaw. Parang naghihintay. Isang boses ang nagsalita. "Ikaw ang kapalit ng huli." Biglang nagbukas ang lahat ng mga mata ng mga anino. Hindi sila multo. Hindi rin alaala. Sila ang mga naiwan sa pagitan ng buhay at kamatayan. At si Miguel ay napagtanto ang nakakatakot na katotohanan. Ang mga gwardya na ipinapadala sa mansyon, hindi talaga para magpantay. Sila ang pangpalit. Tuwing may nawawala sa mansyon, may kailangang pumalit sa kanila para manatiling kompleto ang bahay. At si Miguel, hindi unang gwardya, may nakaukit sa dingding. Miguel Santos, ikaw ang 17. Biglang nagsara ang buong mansyon. Hindi pinto, hindi bintana, kundi mismong espasyo. Narinig niya ang mga sigaw ng mga nauna. "Takbo na habang kaya mo pa! Hindi ka makakalabas dito!" Ngunit huli na. Lumapit ang babaeng walang mata. Ngayon,
nakangiti na siya. Ngayon, ikaw naman ang magbabantay. At unti-unting naging bahagi na si Miguel ng dingding. Hindi patay, hindi buhay. Bantay ng isang bahay na hindi natutulog. Kinabukasan, may bagong papasok na guard. Binasa niya ang instruction. Huwag papasukin ang ikatlong palapag. Ngumiti siya. Ganon din ang sinabi sa nauna. Pagpasok niya sa gate, parang may bulong na sumalubong sa kanya. Welcome home. At dito nagtatapos ang kwento. Ngunit sa isang lugar na tulad ng mansyon na iyon, walang tunay na katapusan. Dahil ang mga bahay na puno ng lihim ay hindi kailanman natutulog. At kung marinig mo man ang mga bulong sa dilim, hindi na ito kwento. Ikaw na ang susunod na bahagi nito. Ito ang tinig ng kababalaghan hanggang sa muli. Kung makakabalik ka pa. Maraming salamat sa pakikinig sa tinig ng kababalaghan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell hanggang sa susunod na kwentuhan. At tandaan, hindi lahat ng naririnig sa dilim ay guni-guni lamang.